Sabi ko, magsasama-sama kami. 14, Mateo 24. verse 5 po. Ah, basahin mo 2 hanggang 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4 po. Oh, kahit 3 na lang. 3, 4. Habang si Jesus inakot po sa bundok ng mga olipo, palihim siyang tanong ng kanyang mga alagad. Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninyo man. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Okay. Diba? Ang liwanag. Nangyayari na kasi yan ay hula. Hula yan ni Kristo. Siya ang naghula. Oh. Diba mangyayari ang mga palatandaan, no? Oh, sige, tuloy-tuloy mo. At least ipinakita ko na may Kristo. Total, para malaman nyo kung ano yung At palatandaan. marami silang maililigaw at makakarinig kayo ng mga labanan at makakabrita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga yon. Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng sa isang babae na nanganak. Sige, sandali, di ba? Marami daw maililigaw si Kibuloy. Di ba sabi niya 7 million, pero hindi ako maniwala na 7 million. Pagpalagay na, marami nang nailigaw. Pagkatapos, magtatagutom. Di ba ngayon maraming nagugutom? Hula yan. Diba? Ang daming nagugutom ngayon. Lindol, ang gera. Gera. Lumalala ang gera sa Russia sa ngayon. Bukod doon sa Israel at Gaza, mayroon pang Russia. Ito nga lang magkakagera nito. Yan ay palatandaan na ibig sabihin sa pagbabalik ng ating Panginoon, yan muna ang darating sa atin. O, ang hula ng Panginoon, hindi pwedeng hindi mangyari. Kasi totoong propeta siya, totoo pang Diyos. No? Kaya, kahit sinong ilagay mo na Pangulo, kasi ngayon ang sinisisi si BBM, ito mga kalaban. Diba? Kaya nagugutom kami ngayon. Ganyan dahil wala kang kwentang Pangulo. Kahit sino pang ilagay mo Pangulo, dahil yan ay hula, nakukuha nyo na. Mangyayari yan. Kahit sino pa. Kahit si Duterte pa. Oh, yung kay Duterte nga, maraming namatay. Diba? Maraming namatay. Nasa, yung sa kwan, anong tawag? Bukod doon sa drugs, no? Bukod sa drugs, bukod doon sa judicial killing, no? Mayroon pa yung COVID. Diba? COVID. 300,000 yata. Diba? 300,000. Sa iba, milyon. Sa Brazil, milyon ang namatay. Buong bansa Diba? Okay. Oh, so, yan naman kasi, yung karamdaman ay bunga ng kasalanan. Huwag muna yung kasalanan. Gusto ko lang ipakita itong hula ni Jesus, no? Ay nangyayari na. So, paano darating daw ang wakas? Tinanong, di ba? Basahin mo sa 14. Pangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang bukas. The end is time. Ipangangaral daw ang mabuting balita sa buong mundo. At kapag nangyari na, saka darating ang wakas. O, di ba? Naniniwala ba kayo na ang buong mundo hindi pa naaabot? Mayroon ng YouTube. Mayroon ng, ako may YouTube ako. Mayroon ng Facebook. Di ba? Halos lahat. Kaya, yung sign na yan, nangyayari na, pwede nang dumating ang wakas. No? Kaya, pero tayo, wala na tayong problema. Ikaw ba,
Jennifer. Tama ba? Ano? Then, Ha? Jennifer. O, ikaw ba ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo? Totoo, ha? Mm. Okay. Si Ate Mel, bautisado na to, wala nang problema. Nabautismohan ka na ba? Opo. Yun naman pala eh. So, wala ka ng problema. sabay-sabay ka nila, ayun. Si Ayin. Sabay Diyan- po sila. Tsaka diyan yung sa mga resort? niya. Ay, nagpasabay ka, Tsaka hindi ko si- natanda. Tsaka si Daniel. Kasama ako nung Nandyan pa yung mga picture niyan nila Ayin. Hindi ko Sabay po natandaan. sila. Oo. So, tayo, hindi na tayo mag-aalala. Kasi, ang sabi niya, bago dumating ang wakas, tayong mga tupa ay ihiwalay niya sa mga kambing. Kasi itong kambing, yan ang walang Diyos. No? Ang tupa, tayo ay tupa ni Kristo. No? Siya ang shepherd natin, siya ang ating pastor. Kaya tayo, isisiparo. No? Diba? Bagamat sinasabi sa Hebreo chapter 9 verse 27, sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang minsan lang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Nakuha niyo? Itinakda daw sa atin na mamatay, na minsan lang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Ang iba, ang paniniwala dyan, pag nandyan na si Kristo, huhukuman na tayo, saka mo lang malalaman kung saan ka sa langit ba o sa impyerno. Sang-ayon ba kayo doon? Apo. Yeah, hindi. Tama siya. Hindi tayo dapat sumang-ayon doon. Alam niyo kung bakit? Isisiparit nga tayo. Hindi na tayo hahatulan. Ang huhukuman, yung hindi naniniwala sa Diyos, kay Kristo. Yun ang hahatulan. So tayo, nakasiparit na tayo. No? Okay, so bakit ako napunta dyan? Para sinusure ko sa inyo na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan sa langit. Yun ang napaka-importante. At matanong kita, Jennifer, naranasan mo na ba ang maghirap? Opo, minsan. Minsan. Okay. So, ang tanong ko, ikaw ba ay masaya o hindi? Dahil ikaw ay naghihirap. Hindi naman. Masaya Hindi ka naman rin. ako. Opo. Masaya. Si Ate Mel, ganun din. Opo, okay lang po Masaya. sa akin. Kasi alam mo, may Diyos na buhay na Kasi pag nagdasal ako, binibigay naman kaagad ng Diyos. Yun. So, ang ibig sabihin yan, talagang tayo ay mga anak na ng Diyos. Kasi, hindi naman nakikita sa kayamanan ang tunay na pagkatao. Di ba? O tingnan mo si Kibuloy, napakayaman, nasa anak ngayon. Hindi ba nakakahiya? Nakakulong. Si Duterte, napakayaman. Nakakahiya. Huhusgahan niya doon. Maraming kompleno. Kung wala siyang pinatay na judicial killing, hindi siya dadalhin doon. Walang kompleno. Nagkasala Dahil din sa sobrang kapangyarihan, parang akala niya, siya na ang Diyos. Tingnan mo, mabuti pa kayong dalawa. 3 na, kasama na ako. Hindi naman, wala naman akong pera, sa totoo lang. Wala akong kailangan. Libre lang kami rito sa kain, libre sa tulog. Tapos aabutan lang kami ng 10,000 budget sa isang buwan. Masaya na kami noon. Ano ko At ibinibigay ko pa kay Lord. Kasi yan ay pag-ibig kay Lord. Kaya di ba ang sabi ko sa inyo, pag nagbigay kayo kahit piso lang, basta mahal niyo si Lord. Hindi yung nauutusan kayo. Hindi yung napipilitan kayo. Ayaw ko niyan dito. Gusto ko. Kaya nga, love offering. Love offering. Kung gaano mo siya kamahal, yun ang ibigay mo. Hindi ka nauutusan. Hindi na ako magsasabi, mag-ikapo kayo. Di ba? Wala akong ikapo dito. Love offering lang. Okay, so, ang maganda doon, sa tanong ko sa inyo, mayroon kayong contentment. Masaya kayo. Diba? Masaya tayo. Yun ang napakahalaga. Tatanungin ko kayo, ano sa tingin ninyo? Si Duterte at si Kibuloy, masaya kaya ngayon?
Ikot ni Mado. Nakakulong sila eh. At nakakahiya. Hindi sila malaya. Nakakahiya. Lala. Hindi sila malaya. Yun ang kagandahan sa atin na kahit tayo poor, kahit wala tayong kayamanan, wala tayong bahay. Kami noon walang bahay. 16 years na wala kaming bahay. Actually, hindi lang 16. Kasi 16 years na ako ay makakilala. After 13 years, so 29 years nang magkaroon kami ng sariling bayan. Kasi yung 16 years, hindi pa ako Kristiyano. Plus, 13 years, kasi 13 years kami nagkaroon ng bahay. So 16 plus 13, 29 years. Kalain mo? Hindi katulad ng iba. Ay, si Ate May siguro nagkabahay ito. Ilang taon na kayo nagsasama na magkabahay? Nagkabahay po kami 3 years. Kita mo, ang blessing sa kanila. Di ba? Ako kasi, ay, taga Sanlibutan kasi dati, hindi pa ako pastor. Kaya wala kami kabahay. Palipat-lipat kami. Sa Panamitan, tumira kami. Ang upa ko, 50 pesos. Dito, 300. Kay GC Tapawan. Umupa ako dyan, 300 lang. Hindi pa makabayat-bayat. Walang gamit. No? Kaya mapalad pa si Ate May. Ang ganda ng bahay kaya ni Ate May. Diba? Ano po kami dati nung mag-asawa kami. Dito po kami sa Batian sila sa St. Morris tapat. Diyan po, unang pinagawa namin. 350 pa, 350,000 lang. Kung gano'n na. 1994 pa, 1995. Oo, kasi nga, kita mo. Pagkamura na. Ngayon, milyon na yan. Oo. 350 lang. Kita mo. So, ang gusto kong ipakita rito, hindi ka liligaya sa kayamanan. Tsaka Christian po ako nun eh. Ha? Christian na ako. Elementary pa lang ako, born again Christian na ako. Nasama Wow. ako sa mga Bible study. Oh, Yung classmate ko kasi Christian. Oo. Yung pamilya niya, yung magulang niya, pastor. Oo. Eh, pag hapon, nagyaya kami, hinisama ako. Kaya po doon ako, parang kahit saan ako mapunta, na hinahanap ko church, Christian church. Kita mo. Pag ganyan ka, hindi ka pababayaan. Alam mo, wala po sa pagbibigay ng pera. Ha? Wala sa pagbibigay ng pera para kay Lord, para kapagpalain. Di ba lagi kong sinasabi, masamang motibo yan. Wala po. Ang gusto ni Lord, yung mahalin mo siya. Di ba lagi kong tinuturo sa inyo? Mark chapter 12 verse 30. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Yun lang. Alam naman yan. Parang ang ibinibigay mo kay Lord, yung puso mo. Yung puso natin. Alam ni Lord yan, hindi siya pwedeng lukuhin, hindi siya pwedeng dayain. Kaya nga, maganda ang prinsipyo ni Ate Mel, no? Na lahat tayo dapat magsimba. No? Minsan nagkakagulo pa sila. Sa Alex nga ako, sa tagal, mula lang yung mag-asawa kami. Talagang hindi po na ano sa akin. Ngayon lang, sa tagal, 30 years, bago kami water baptize. Bago ka Bago pa kami bumalik. bago siya nagsimba. Oo. Kami po talaga mga anak ko, Christian talaga. Pero at least noon pa, gusto mo na si Lord. Oo, gusto ko na. Sige, tuloy mo yung Yun lang kwento. pong si Alex lang po talaga. Ngayon nagulat kami. Matapos magkagulo. Siya na nagpusa. Kita mo. Water baptize. Nagulat kami ng mga anak. Kasi tagang mag-away pa sila na. Hindi kasi biniro niya. Di ba, may paano kayo? Oo. Sabi pa iwan yung pa-water baptize. Biglang nawala. Tumakbo. Pagdating sa bahay, sabi na, Lili, pa, bakit nawala ka eh? Hindi pa sa pa-water. Huwag mo ako pakilaman. Sabi niya gano'n. Huwag mo akong tuturuan. Di nag-away yung magamo. Alam ako sa amin, masama sa iyo. Pati si Alili? Oo, si Alili pa. Pinipiro lang naman kita. Hindi galit, hindi hyper. Pati ako inaway. Huwag ka dyan pakiklasin, pinanga daw siya. Ba't ko pa daw kailangan po water baptize siya? Hindi ko kami nag-iimikan, mga ilang araw. Biglang isang gabi, malapit ang mga Merkulis po, Webes. Kasama na. Malapit ng tawan-tawa, masok sa kwarto, masok. Andre, kailan ba tayo magpa-water baptize? Anong oras sa linggo? Ayun po, nagtawa lang kami, nagulat kami. Biglang, kasi tapang-tapang na, nasupatayin kami lahat. Parang biglang nagpusa, siya din sasama. Tapos nang pagdating sa amin, hindi tapos na sila, hindi nga may sakit po ako. Lumapit to sa akin. Sabi niya, ma, salamat ka, Christian na ako.
Kita mo. Di ba? Set after 30 years. Oh, 13 years. Ako, grabe, 16 years bago 30 ako. po. 30 na po. Ah, siya kayo 30. nagkasama. 30 years bago. Okay, tanyo. Sa Diyos, walang imposible. 30 pala. Pandinig ko, 13. 30 years po. Balik kasama kami ngayon lang. Ngayon nagpawater. At least, hindi huli pa ang lahat. Oo. Hindi, it's too late. So, at saka tingnan mo nga, masaya ako na lagi ko siya nakikita. Lagi kong kasi, Nagpupusan mo siya. alam niyo kung bakit. Kaya ikaw gusto ko rin kita laging nandito. Kasi ako, ang trabaho ko, magtanim ng salita ng Diyos. Diligin. Ito, nagdidilig ako sa inyo. Dilig to Bible study. Paglinggo. Lumago. Yes. And then, ang magpapatubot, magpapalago, sino? Lord. Amen. Saan yan mababasa? Hanapin nyo, 1 Corinthians. Chapter 3. 5. 1 Corinthians chapter 3, 5 to 7. Yung verse 5 ako maka. Sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasasangkapan niya na upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ang bawat isa sa amin ang tungkuling binigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, sa Apollos ang nagpili. Subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Diba? So, ang trabaho ng Diyos, magpapatubot, magpapalago. Ibig sabihin, katulad ko, di ba? Dati hindi naman ako pastor. O, pinalago ako ng pinalago. Ito na ako ngayon. Tagapagturo na, pastor pa. Nakuha niyo? Kasi, yun ang trabaho ng Diyos. Trabaho ng Diyos para sa atin. Kaya, gusto ko, lahat tayo ay lalago. Hindi ko naman kinakailangan, hindi ko naman sasabihin sa inyo, magpastor din kayo. Kasi yung pastor ko ay calling. Calling niya. Minsan nga, sinabihan ko na si Ayin, mag-aral ka ng mag-aral sa Bible at papapag-aralin kita. Dahil alam mo, ako, sinabi ko sa inyong katotohanan, maaaring 85 lang. Mag-retire na ako. 73 ako, may 12 pa. 12 to 10 years, aalis na ako. Ang pag-aaral, mga 4 na taon lang yan. Kaya sinabi ko sa kanya, alamin mo kung may calling ka kasi ang pagpapastor, hindi ambisyon. Nakukuha niya ba? Hindi yan inaambisyon. Antayin mo na tinatawag ka ni Lord. Mararamdaman mo yan, may calling. Pag naramdaman mo, yan, sasabihin ko nga minsan yan kaya yun. Pag naramdaman mo may calling ka, mag-aral ka. So, pag nakapag-aral ka, hindi na ako matatakot. Kung mag-graduate siya, hindi na ako matatakot na iwan ang church na ito dahil mayroon na akong kapalit. Nakukuha ba? O hindi lang si Ayen, marami pa. Kung sino man ang gusto. Kung sino man ang gusto. Kasi marami ngayong school na libre. Online. Mayroong libre. Mayroon din naman may bayad. Ang online kasi, yan ang maganda sa online. Hindi ka na gagastos ng transportation, hindi ka na gagastos ng damit. Kasi kung papasok ka sa school, dapat bago ang damit, maganda ang damit, transportation, dapat may baon na pagkain. Malaki ang gastos. Kaya, china-challenge ko siya. Hindi pa, kahit sino. Anak mo ba si Rafael? Kahit si Rafael. Kausapin mo kung may calling siya. Nakikita ko, kasi hindi pwedeng wala akong kapalit. Lagi na nagsisimba sa tansa. Walang Kasama problema. tansa. Kasama ko. Magpasalamat ka.
magpasalamat ka, nagsisimba. Opo. Wala no, actually outreach tayo ng tansa eh. Sabi ko na pa yung simbahan natin nandiyan. Ah, Hindi dun sa tansa sa panggulang naman. pareho nga. Kaya huwag mong pilitin. Kasi ako masaya ako kasi natutulungan niya doon. O, palay mo, pag lumago na doon, tutulong naman siya rito. Lagi sila may ano dun eh, yung paano si Pastor Dan, yung inuutusan sila mag-serve, parang gano'n. Kita mo, Lagi po siya doon, nat-retrain siya. yung gunag si Sir Swete. Alam mo, ito ang pagkakaiba ko, hindi ako madamot. Opo. Kung madamot ako, di pwede, dito ka. Hindi ako. Masaya ako kasi nandoon siya. Ang masama, halimbawa, paalisin mo doon. Hindi na tuloy nagsimba. O, sino pang masisisi? Ikaw. O kaya ako, gusto ko, umalis ka Sa dyan, ayun dito naman mo. tuwing umaga. Sa Imus kasi yung girlfriend niya. Doon po sa Imus sila talaga. Nature sila doon. Driver si Ayin. Di, doon siya tuwing umaga na sila. Christian din ba yun? Wala siya din sila. Walang problema. Kaya nga okay lang sa akin. Oo. Basta, Parang rin ako sa akin, okay rin lang. Kasi nasimbahan niyo eh. Kaysa yung hindi nagsisimba. Ayun ang Nakakalimutan mag-isip sa amin ka. Diyos. Oo. Alam mo, para sa akin kasi, si Kristo rin ang Diyos nila. Ang masama kung iglesia ni Kristo. dati po kami iglesia. Oh. Ba't ka umalis? Ano po, yung masyadong higpit sa iglesia. Ah. Tapos kung hindi lang kami nagsisimba, kailangan pinupuntahan na kami. Tapos lagi nilang inaano na tapos bawal ganito, maraming bawal. Kita Bago mo. kumain yung Tapos mayroon kaming ang dinuguan, hindi naman talaga kinakain. Pero nakalugay sa New Testament, pwede na siya kainin. Basta Dahil ang papasalamat dugo mo. marami ang dugo. Bagay na digaro marami. Marami ang dugo. Pero nasa Biblia din yan, ang dinuguan. Pwede na kainin. Kung mga Kristyano, hindi kinakain ang dinuguan. Oo. Kaya Saan mo kami- nakakita yun? Na tunay na Kristiyano. Ay, Basta hindi. nasa Bible yun eh, yung dating Bible. Ah. New Testament. O Sa sa New Testament pwede na, sa alam ko. Pero ngayon, Basta pwedeng, hindi, basta kaya hindi pagpasalamat talaga mo kami. Kahit dahil. noon pa naman hindi namin kinakain dinuguan. Paano yan ako? Kumakain ako ng dinuguan. Kaya nga lang, parang matumi nga, lahat ng dumi. Ang dugo talaga, totoo, marumi. Lalo na dito sa ating katayan. Noon nga, Yung kasi nga katayan. daw, isa pa madumi. Mga pawis ng mga nagkakatay, tumutulog Tumutulog. dyan. Marumi talaga. Kung sa marumi. Kaya lang, mababasa kasi, sige basahin mo sa Timothy. Chapter 4. Ako hanapin ko. Nasa kayo sa lamin ko. Tito. Timothy. Chapter 4, 1 to 5. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa huling araw itatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga papanlinlang na Espiritu at sa mga katuroan ng mga demonyo. Ang mga naturoang ito ay pinalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manihit na buti. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ng ilang uri ng pagkain. Mga pagkain. Hindi, isa-isahin mo. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Ipinagbabawal nila ang mga pagkain. Di ba? At ilang uri ng pagkain. Oh. Mga pagkain nilikha ng Diyos o pangkaining may kakaunawa ng katotohanan. Mm. At ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipilagay na masama. Mm. Sa halip ay dapat tanggaping may pasasalamat. Pagpapasalamat. Okay. Basta daw tayo kakain. Ang lahat daw ng pagkain ay galing sa Diyos. So, basta lang daw tayo kakain ay may pagpapasalamat. Kaya 'di ba, bago tayo kumain, Lord, maraming salamat po sa aming pagsasalu-saluhan ngayon. Naway maging kalakasan ito ng aming katawan upang patuloy kami nakapaglilingkod sa inyo. So, ang sinasabi po diyan, lahat ng pagkain, New Testament po 'yan. Lahat ng pagkain pwede na basta ipag-pray. Ito naman kasing dinuguan, totoong marumi. Kaya lang pag niluto naman na maganda at talagang yung 'di ba, may pagpistahan, kakatay ka ng baboy.
nakita mo naman yung dugo, malinis. Hindi, Masarap. di ba? Oh. Pero, kahit malinis yun, ang logic, marumi pa rin. Dahil dugo yan. Marumi pa rin. Kaya lang, hindi naman nakakalason. At yan, basta ipagpasalamat mo, nilinis niya yan, di ba? Nilinis niya yan ng Diyos, pagpasalamat. Basahin mo sa Levitico chapter 11. Para Levitico. Ito. Levitico. Pag hindi kasi binabasa ang Bible, dikit-dikit. Nagdidikit-dikit. Kaya dapat laging binabasa. Basahin mo hanggat gusto mong magbasa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ganito ang sasabihin ninyo sa buong Israel, sa mga hayop na lumalakad sa lupa, makakain ninyo. Ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at umunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya ang kamilyo kahit na umunguya ito ngunit di biyak ang kuko ay di dapat kainin. Ang dagang gubat ay umunguya rin ng pagkain mula sa sikmura, ngunit hindi biyak ang kuko. Hindi ito malinis, kaya di dapat kainin. Ang kunihang gubat ay umungayari ng pagkain galing sa sikmura, ngunit hindi rin biyak ang kuko. At hindi ito malinis. Ang baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman umunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Nasabi mo na yung baboy? Opo. Kumakain ka ba ng baboy? O bakit ka kumakain ipinagbabawal? Kumakain ako minsan. O, ipinagbabawal. Diba? Muslim din. Kasi nga, dahil doon sa Timothy, sinabi na pwede na. Kaya, lugi ang Muslim, hindi kumakain ng baboy. Iyan mga bawal na yan, basahin mo sa Acts 11. Papabasa ko sa iyo. Acts 11. Yung mga pinagbabawal. Tol at ng mga kapatid sa buong Liya na may mga hintil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, tinulugsa siya ng mga kapatid na niniwalang dapat piliin ang mga hintil. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga dituling hintil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila, kaya't sinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Ako'y nasa lungsod ng Joppa at nanalangin na magkaroon ako ng isang pangitain mula sa langit. Ay ibinabasa kay na roonan ko ang isang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos sinarinig ko ang isang tinig na nagbutos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa yan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o di dapat kainin. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Pangalawa. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Tatong uri na nangyari iyon. Oo. At pagkatapos ay nila napataas sa langit ang lahat ng Okay, iyon. salamat. Yung mga bawal sa Levitico, nakita parang kumot, nakabalot. Magkatay ka dyan, Peter. Ang sabi naman ni Peter, alam kasi nila yan, batas yan noon na huwag kainin. Kaya hanggang sa panahon ni Peter, hindi sila kumakain. Pero sinabi ng Diyos sa itaas, pwede na sapagkat yan ay nilinis na ng Diyos.
Kaya yung dinuguan, baboy, nilinis na ng Diyos. Kaya sayang, ang sarap, hindi ka nakakatikim. Pero hindi kita pipilitin. Ang gusto ko, yung bukal sa iyong kalooban. Kung gusto mo lang. Kaya lang, ang gusto ko ipakita rito, yung dati mong paniniwala, iba na ngayon. Kaya may bagong tipan eh. Sa lumang tipan nangyari, doon talaga ang katidugo. Bawal kainin sa lumang tipan. Baboy. O yung tanong ko nga, ba't kumakain ka ng baboy? Ganun din yung bawal. Ang sarap kaya, lalo na pag lechon. Yung lechon. O kaya nga. So, alam mo kung bakit ko ito itinuturo? Para wag tayong, halimbawa, nakarating na tayo sa langit. Nakakain ka ba ng dinuguan? Lugi ka. Ang sarap-sarap kaya. Ano? Ang gustong ipakita rito ni Lord, nilinis na. So, alam mo, dalawang meaning yun. Yung nilinis na. Hindi po ako kumakain ng marumi. Di ba? Ang tinutukoy doon, tayo. Ikaw, ako. Dati kasi, nung hindi pa tayo naniniwala kay Kristo, tayo ay marumi. Gentiles, makasalanan. No? Makasalanan, yun ang ibig sabihin yan. Tayo ngayon, di ba? Nanampalataya tayo kay Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Marumi ka pa ba? Nilinis na. Ang liwaliwanag din sa binasa mo. Pwede mo nang kainin yan dahil nilinis na yan ng Panginoon. Ang ibig sabihin doon, kaya nga, kung babasahin mo tuloy-tuloy yun, ang sabi ni Peter, ngayon ko lubos na napagtanto na ang Diyos ay walang kinikilingan. Kasi ang alam nila, ang Diyos, ang alam nila, sila lang ang ligtas. Mga Israelita lang, Peter. Mga Hudyo lang ang ligtas. Ngayon, nakita niya kasi yun, inutusan siya para kay Cornelio. Si Cornelio, hindi Israelita. Kaya si Cornelio, nang pumunta siya, naligtas din. Marumi yun eh. Marumi. Ikaw, marumi. Ikaw, ako, marumi tayo. Kaya lang, di ba, nanampalataya tayo, malinis na tayo. Nilinis na tayo. Yan ang pangalawang meaning ng salitang niya. Hindi lang sa literal na pagkain. Dahil tayo, hindi naman tayo pagkain eh. Diba? Nilinis lang tayo. So, na dati marumi ka, malinis na tayo. Kaya nga, sa bagay, hindi ko na yung topic dahil mayroon lang 5 minuto. Sasabihin ko sa inyo, yun ang dahilan. So, halimbawa, wala kang, ito, alam niya na, ikaw, ayawan ko. Ikaw ba ay Israelita? Hindi. Ikaw, Israelita ka. Mo, kung nagsisimba ka ng linggo ng hapon, ang isasagot mo, opo. Kasi, pag hindi ka Israelita, spiritual physical, Pilipino tayo. Spiritual ang tinutukoy ito. Pag hindi ka Israelita, you are not saved. Kasi ang kaligtasan sa mga Israelita lang. Sa mga Hudyo lang. Sila lang. Sila ang maligtas. Ang Pilipino hindi. Pero dahil may Kristo tayo, Israelita ka na. Ang sabi sa Galatia, chapter 3, no? Galatia chapter 3, verse 29, hindi ko na ipapabasa dahil talamak na yan, lagi ko yan tinuturo. Kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham, at lahat ng ipinangako sa iyo ni Abraham ay matatanggap mo rin. Ano ang pangako ng Diyos kay Abraham? Magsabi ka, ano ang pangako? Yung pamilya niya na maligtas. Amen, amen. Hanggang kaapu-apuhan yan. Ligtas yan. Ano pa? Pagpalain. Amen. Pagpapalain ka. So, ayaw mo ba na maging Israelita ka? You are not saved. Pati anak mo hindi saved kasi hindi ka Israelita. Spiritual. Pero kung aangkinin mo simula ngayon na ikaw ay Israelita dahil kay Kristo, naging lahi ka ni Abraham, you are saved. Hanggang ang anak mo, hanggang kaapu-apuhan, saved yan. Kasi yan ang ginawa kay Abraham. Si Abraham, anak niya, pati asawa niya,
hindi naman nanampalataya yung asawa niya. Saved din, mga anak niya hanggang kaapu-apuhan. Yung the genealogy of Jesus the Messiah. Yung lahi ni Jesus galing kay Abraham. Saved lahat sila. Ligtas sila. Kasi pag hindi sila naligtas, magiging sinungaling ang Diyos. Sinungaling ba ang Diyos? Tatanungin kita. Ang Diyos is, God is a promise keeper. Talaga pag nangako siya, susundin niya. Gagawin niya. No? So, yung ang mahalaga. Kaya, tinan mo, kung hindi ka pumunta rito, hindi ka sumama kay Ate Mel, hindi na rin pupunta yan kasi nag-iisa. Kaya sabi ko, samahan mo ko. Oo. Para natin grasya, hindi disgrasya. Yes. At saka, hindi lang yan, magsama pa kayo ng iba. Kasi, Wala na po kami kasi mga kapitbahay na Wala na yung isa mabuhay. kami, isa may baby. Yung isa pa naman Christian din, pero busy. Sa iba siya. ipag-pray nyo lang. Kasi sa Diyos, walang imposible. Pag-pray lang. Sa Alex po, alam ko nung wala. Pag nagkataon dyan, pag hapon kasi yung gusto sa nanay niya. Okay lang. Wag kayong sumuko. Kahit yung linggo, ipag-pray nyo lang talaga. Dahil ako, hindi rin ako namimilit. Parang si Lord, hindi rin namimilit. Hindi yan dictator. Si Jesus, hindi yan dictator. Pinapipili ka, papipiliin ka. Ito ang buhay, ito ang kamatayan. Life is a choice. Mamili ka. O, ikaw, halimbawa, ako si God. Jennifer, mamili ka. Ano ang gusto mo? Buhay o kamatayan? Buhay at kaginhawahan. Kamatayan at kahirapan. Ano ang pipiliin mo? Buhay at Buhay at kasaganaan. Kamatayan at kahirapan. Ano ang pipiliin mo? buhay po at kasi ganyan. Buhay. Siyempre, mababasa yun sa Deuteronomy chapter 30, verse 15. Sino yung buhay? Amen. Di ba? Si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay. Ibig sabihin, pinili mo si Jesus. Kapag pinili mo yung kamatayan, diablo ang pinili mo. Magdurusa ka talaga. Pag pinili mo ang death, ang kasunod, distraction, kahirapan. Pag pinili mo ang buhay, ang kasunod, ginhawa. Saan ka pa? Di ba? Ang ganda, saan ka pa? Ay, halaan mo, hindi tayo nakapagdasal. Tapos na 1 hour na. Sa closing na lang. Diretso. Kasi nagkikwento lang ako kanina hanggang, alam mo, ang Holy Spirit, kinakausap din ako para ito. Ito ang ganyan. Kaya yung topic natin, hindi man lang natin nabuksan yung Galacia. Okay. So may tanong ba kayo? Naniwala ba kayo doon sa mga sinabi ko? Binasa mo na. Amen. Okay. So tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po na sa hapong ito na ipinadala mo ang dalawang kapatid kong ito na si Ate Mel at si Ate Jennifer, na sila po ay may enthusiasm na makarinig at matuto ng iyong mga salita. Maraming salamat po na patuloy mo po siyang ginagamit. At dalangin ko rin po, Lord, na kayo na rin po ang may sabi na kapag ang anak mo na tumanggap sa iyo, nanalig sa iyo, ay binibigyan mo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kami po ngayon ay mga anak mo na, anak ng Diyos. Kaya alam ko, Lord, ang anak ay hindi pinapabayaan ng magulang. Ano man po ang mga needs namin, ano man po ang mga kahilingan namin, ang mga dapat matanggap namin, nananalig ako, Lord, naniniwala sa iyo na kayo po ang Jehovah Jireh, kayo ang God provider. Nawa po, Lord, ipatuloy po ninyong ipadaloy sa bawat isa sa amin ang iyong pagpapala. At higit sa lahat yung pag-iingat at maging ang karamdaman, Lord, ay nawa, Lord, ay huwag mo na pong ipahintulot na makapasok pa. Kung minsan po si Ate Mel ay mayroong karamdaman, naniniwala ako, Lord, na kayo po ang dakilang manggagamot. Nawa po, Lord, gumawa ka ng himala, ipakita mo sa dakong ito sa 184 Portrait Tabon 2 na ipakita mo ang iyong kapangyarihan na mapagaling si Ate Mel. Bagamat kung talaga naman ay wala siyang pangbili ng gamot, nananalig pa rin ako na sa iyo po, Lord, ay walang imposible. Alam ko, Lord, nasa Bible marami kang pinagaling na walang gamot, katulad ng babaeng dingudugo, katulad ng paralyzed, paralitiko, pinalakad mo, yung pila, yung bulag, nakakita. Kaya nananalig ako, Lord, na kahit walang medisina, ay kaya po ninyong pagalingin si Ate Mel.
po. Kung si Jennifer man po ay may karamdaman, gano'n na rin po ang aking kahilingan sa inyo. Kaya ito po ang aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Okay, so maraming salamat. Eksakto. Salamat po. Ano pa, nakakalimut ako. Pag may kulis na ako, natatauhan. Ay, may kulis na pala, Martes pala.